chapter 39, verse 2. At ganito po ang ating makakauyan. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Sabi mo na namin, muli Panginoon, kami po yung papasalamat kayo. Ito, salamat sa pagkakas ng ating ating mga pagkakas. Salamat po namin, Panginoon, umalinagod po namin sa mataas na puri sa pamamagitan ng atensyon na aming ibibigay sa mga. Tulungan po kami na maunawa po namin ito at sa lahat po ang aming. Salamat po ng maraming kapuri at salamat. Pinagaling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po. What should we see in a person's life by having the presence of God? What should we see in a person's life by having the presence of God? Now, kinakailangan niyo po maintindihan, mga kapatid, na ang ating pong buhay ay nagbibigay po dapat ng papuri sa ating Diyos. Amen po ba? So, pag sinabi po natin kapurihan sa ating Panginoon, ito po ay tumatalakay sa ating pong alin, paglakad. Ano na po yun? Pero kapag sinabi po natin paglakad sa Panginoon, mula nung tayo nakakilala sa Kanya, ito po ay tumutukoy sa buong pagkatao po natin bilang isang mananampalataya. Anong ibig po sabihin ito? Pag sinabi po natin kasi paglakad sa Panginoon, dapat nakikita po ang presensya ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Now, dito sa pagkakataong ito, in Genesis chapter 39, is the story of Joseph. Si Joseph po ay isang patriarch. Okay? So, isa po siyang patriarch. So, kapag sinabi po natin patriarch, hindi man siya necessary kasama po ni Abraham, Isaac, and Jacob. Pero ang kagandahan po sa tao ito, bagaman hindi po siya kasali sa team, isa po siya sa ginamit ng ating Panginoon. Inulit ko po, isa po siya sa ginamit ng ating Panginoon. In fact, his life is so useful na gamit-gamit na ginamit po ang kanyang buhay upang maging daan patungo po saan? Sa mga taga-Israel upang maihayag ang dakilang plano ng ating po Panginoon. Sasabi ko po dito, full title, what should we see in a person's life by having the presence of God? Ano nga ho ba ang dapat makita, okay, o dapat mapansin sa buhay ng isang tao, specifically ng mananampalataya, kung meron siya o kung kasama niya ang presensya ng ating pong Panginoon? Now, it's not a popular topic in a sense. Okay? Or sabihin na natin, sige, maganda yung topic na yan, maganda yung idea na yan, kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Because if you're not a genuine Christian, kung di ka tunay na mananampalataya, ang buhay ng pagsunod sa Diyos, it's not a popular path. Okay? Hindi siya sikat. Okay? It is not even a, sabihin po natin, exciting path. Okay? Sabihin na rin natin, alam mo yan, it's not a happy path na tinatawag. Kasi kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, hindi na ikaw ang nasusunod, kundi ang Diyos na dapat ang nasusunod sa buhay. Hindi mo madali yun sapagkat ang tao, likas na sa Kanya o naging kalikasan niya na ang alin ang magrebelde. Naging kalikasan na ng tao pagpasok ng kasalanan na mabubuhay siya ayon sa sarili niyang kagustuhan. So that is one of the most distinctive, alam mo yan, character traits ng isang tao. Okay? So dito sa pagkakataong ito, bakit po natin siya tinitingnan? Kasi ang buhay ni Jacob is a very remarkable life na marami po tayong matututunan. Sabi ko po dito, ganito,
God in a person's life should shine in his life. So, ang presensya ng Diyos, okay, so the Spirit of God should be what? Shine in the life of every believer. Ang sabi ko dyan, giving glory to God. Okay? Sapagkat kung pag-aaralan po natin ang buhay ni Jose, kakikitaan po natin siya ng pagningning ng pamumuhay ng nasa Diyos. Ngayon, kung sinasabi mo mananampalataya ka at hindi ka kinakikitaan ng anumang bahid ng pagiging makadiyos, may problema tayo. Because when we talk about the life of Joseph, okay, sabi ko dito, lagi nagniningning ang kaliwanagan ng Diyos sa kanya. Wherever he is, whatever position he achieve or not achieve, amen? So dapat nakikita pa rin ng Diyos. Tagumpay ka man sa palagay mo o hindi ka tagumpay. Sapagkat maraming pagkakataon sa buhay, pero hindi inaalam ang Panginoon para sa ganon, ang Diyos ang buhay mo sa pagtingin at hindi. Ano ba? Nagniningning ang buhay niya kahit sino pa ang makasama niya. Amen? Ulitin ko, ang buhay ni Jose ay kakikitaan ng pagkamakadiyos, wherever he is, whatever position he achieve or not achieve, or whoever he is with. So napakalaga po niyan. Kasi nabi dyan na yung bago lang sa ano. Sabi nga dito, in verse 2, sa ating main text, and the Lord was with Joseph, and he, sabi dyan, was a prosperous man. Okay? So, ang definition po natin, again, ng ating po pagsunod sa Panginoon ng katagumpayan ay hindi kagaya ng katagumpayan na dinidescribe ng sanlibutan. In fact, the very reason kung bakit sinabi niyang prosperous man itong si Joseph, kasi nga, kasama niya Diyos. What situation? Anong sitwasyon? Simple lang naman ang sitwasyon kung nasaan siya. Ano yan? Slavery o pagkaalipin. Paano nangyari to? Binenta lamang po siya ng kanyang mga kapatid. Again, being a Christian is not a popular path. Okay? It is not full of benefit. Okay? Again, ang tinutulog kapag malayo tayo sa Diyos. Amen? Ngayon, kapag alam mo yun, hindi ka sa Diyos, talagang ibang career pa o ibang tinatahak na yan. Kasi nga, sabi po siya, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. He was in the house of his master, sabi dyan, the Egyptian. So, wala po siya sa kanyang tahanan, wala po siya sa kanyang pamilya, wala po siyang anything. Iisa lang ang meron siya at alam niya at lagi lumalapit siya. Ano yun? Meron siya Diyos. Kung meron man mawawala sa buhay mo, dapat hindi ang Diyos yun. Mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng edukasyon, mawala na lahat, huwag lang ang Diyos. Kaya nagtataka ako sa mga mananampalataya na kayang ipagpalit ang Diyos sa trabaho, na kayang ipagpalit ang Diyos sa pag-aaral. Kahit na sabihin mong makakuha ka pa ng pinakamataas sa pinag-aralan, ang lahat ng ito sa isang lang mawawala sapagkat ang buhay, wala ka siguro. Kailangan maghirap. Hindi mo alam kung kailangan magbuli na rin. Bakit hindi pa natin ipagkatiwala ang buhay na ang Diyos ang nagbigay? Diba? Pagkatiwala ang buhay na Diyos ang nagbigay. Kaya itong tao si Joseph, kahit na anong problema, hindi mo ito mapapabagsak. Kasi nga, napatunayan na mawala man ang lahat sa kanya, prosperous pa rin siya. Dahil ba may pera siya? Dahil ba marami siyang kasama? Dahil kilala ba siya? Hindi. Naging prosperous siya dahil kasama niya ang Diyos. So you see, if we're going to look at the life of Joseph, okay, ano po yung makikita po natin dyan? There's a lot of things, sabi ko nga, na pwede natin makita. Okay? And let's go back. Wherever he is, alam mo siya magpunta, kasama yan Diyos. Whatever position na kanyang ma-achieve,
kasama niya ang Diyos. Kahit hindi niya pa makuha, kasama niya pa rin ang Diyos. E samantalang ang ibang mananampalataya, pinipilit makuha lahat. Ipagpapalit nila ang Diyos, makuha nila yung gusto nila. Ganito tao dito? Okay. Tingnan po natin, ha? Tapos, makikita rin po natin, kahit sino pang makasama niya o mawala man sa kanya, hindi pa rin siya nawawala ng dahil sa gusto. At tingnan po natin dito. Tingnan natin, ha? Tatlo ang kanyang sitwasyon. Potiphar's house, which siya po ay nasa slavery. Okay? Sa prison, sa kulungan, in which pinagbintangan po siya, falsely accused. Ang pangatlo, in the palace. Whatever or wherever Joseph is, makikita ang Diyos sa buhay niya. And as the Bible says. Tingnan natin dito. And his master saw, ang sabi po dyan, nakita that the Lord was with him. Imagine mo yun, hindi kinakitaan kagad ng kapugian, hindi kagad kinakitaan ng kagalingan, kumbaga additional na lang yun. Kung meron mo makikita sa buhay niya, umpisa pa lang, nakita meron siyang Diyos. Sa trabaho, bakit nakikita kayo ng Diyos? Sa school ba, pag nakita kayo, Christian yan. Hindi mo pwedeng mayayayang mag-TikTok, hindi mo yung mayayang uminom, hindi mo yung mayayang magbarkada, kasi kapag nakita ka nila, ang sasabihin ka agad, Christian kasi yan. Christian kasi yan. And his master saw, nakita, na-witness, na-observe. Siguro sa bawat galaw niya, alam mo yan, kinakikitaan ng an act of worship. Pagsamba sa Diyos. Kasi ang pagsamba sa Diyos, hindi lang naman linggo yan eh. Amen? Kaya pala, ang isang mananampalataya, he conduct himself properly, nagiging maayos ang kanyang pamumuhay nang dahil sa koneksyon at nang dahil sa relasyon niya sa kanyang Diyos. Sabi pa nga dito, ganito, And the Lord made all that he did to prosper in his hand. So take note, yung favor ng Diyos na kay Joseph. So lahat ng taong nakapaligid sa kanya, naa-attract sa kanya. Bakit? Kasi nga, yung kaningningan ng Diyos ang nasa kanya. Kasi nga, balik tayo ha. Balik po tayo. Sabi siya, no? And the Lord was with Joseph. Huwag niyo iwawala yan. Kasi all throughout, siya niikot. Okay? Siya niikot ang lahat ng bunga ng ginawa niya ito. Ano ginawa niya? Lumapit siya sa Diyos. In the book of James, it's very clear. Sabi doon, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos lalapit siya sa'yo. Amen? So kaya pala, itong taong ito, hindi nakapagtataka, prosperous po siya. The favor of God has in him. Everything he do, it prospers. Sabi po dyan. Ayan o. And the Lord made all that he did to prosper in his hand. Kung kayo po ay katiwa-tiwala, di ba? Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Katiwa-tiwala kayo. Pinagkatiwala ka ng oras, binibigay mo sa Panginoon. Palagay mo, hindi ka magpapalay ng Diyos. So bakit nauna ang pag-aaral, nauna ang trabaho? Dapat unahin mo muna ang Diyos. And then the Lord, siya yung nagbibigay ng promotion. Hindi mo na kinakailangan magsip-sip na sa kahit na kanino. Bakit? Kapag malapit ka sa Diyos, malapit ang biyaya. Hindi ko sinasabi ito as a prosperity attraction. No, it's not. Dahil sabi ko nga, ang pagiging mananampalataya at first, hindi mo siya popular. Hindi mo siya ina-appeal sa inyo para, uy, maging Kristyano kayo kasi alam, yayaman kayo. No, it's not. Kundi sa mananampalataya, ang nagiging thinking niya, meron siyang contentment sa buhay. Bakit? Meron siya Diyos. Kaya kahit anong kalalagayan, meron siya. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Alam niyo kung ano po yung talata na yan? Ang talata na yan ay tumutukoy sa mga bagay na natutunan ni Apostol Pablo, yun ay isa sa buhay ni Apostol Pablo, sapagkat kilala niya kung sino yung Diyos sa kanya pinaglilingkuran. Kaya kahit sa kabila ng kawalan, kaya magpatuloy.
Diba? What he did to prosper in his hand, and sabi, in the favor of the Lord was with Joseph. Why? And Joseph found grace in his sight. Sabi niya dyan. Therefore, pag malapit ka sa Diyos, ano daw yung promotion? He made him overseer over his house. Galing, no? Yung lamang Joseph. Kasi ang buhay niya ay markado ng katapatan. Katapatan hindi sa trabaho, katapatan hindi sa employer, hindi katapatan sa Diyos. And all that he had, he put into his hand. Grabe yung tiwala ng Egyptian to, by the way. Okay? Ang tingin po nila sa mga Hebrew, madudumi, mababaho. Pero ibahin mo si Joseph. Bakit? Meron siya Diyos. Siguro maraya yung hindi pa sa iyo. Ano sa magandang matay na parang trabaho. Alam mo yan. Pero at the end of the day, may pagod, alam mo yan, hindi masyadong fulfill sa buhay ninyo. Baka there's something missing. Hindi nyo sa Diyos. God is calling you right now. Kasi kung ikaw ay naghahanap buhay, na wala kang buhay dahil wala ka sa Diyos, it's about time bumalik ka sa Diyos. Diba? Tuloy po natin. And it came to pass, okay, from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, ano sabi dyan? That the Lord blessed the Egyptian's house for the sake of Joseph. Imagine mo yung blessing mo. Bakit pinagpala yung employer? Kasi may Christianity. Hindi ka lang nagiging blessed at hindi ka lang blessed. Nagiging blessing ka pa. Nagiging blessing yung workplace. Kaya tanungin po natin yung sarili natin. Kasi madalas ang isip natin, maganda itong mensahe na to. Kasi alam mo yun, merong benefit. Actually, we're not talking about benefit. We're talking about simply lang lumapit ka sa Diyos. Ano yung benefit? Saka mo na problemahin yan. Okay? Kasi if you preach ito, madaling preach kasi lang tayo gusto natin maging successful sa buhay. Pero yung pinaka-basic idea of the message, huwag tayo mawawala sa Diyos. Tuloy po natin. Okay? And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the world. Kompleto. Bakit? Pero siguro kung nakakatalas man ang buhay mo, ano malayo mo sa Diyos. Hindi tayo naniniwala sa malas. Naniniwala tayo sa reaping and sowing na tinatawag. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtapat ka sa Diyos, ako naniniwala, may bunga mo yan. Kapag hindi ka rin tatapat sa Diyos, may bunga din yan. Kasi bilang sa mananampalataya na malapit sa Diyos, hindi lamang naniniwala tayo sa sowing and reaping. Naniniwala din po sa patience. Tama. Panahon. May ginagawa ka kasalanan, steady ka lang. Magbubuhat. May ginagawa ka kasalanan, steady ka lang. Sigurado. Kailanman hindi natin maluloko ng ang sabi ng Galatians chapter 6. Magbubuka ang lahat ng ating. Amen. Pag tayo sa Diyos, kaya huwag mo tayo mamadali. Now, ano pa? So, after natin makita ang bahay ni Potiphar, okay? So, ano nangyari? Even though, sabi ko nga, he experienced a lot of things. Nakikita po siya ng katapatan, but sadly, dumating sa punto ng kanyang buhay na siya po ay tinukso ng asawa ni Potiphar. So, yung asawa ni Potiphar ngayon, in-accuse po siya as a rapist. Okay? So, he was what? Falsely accused. Doon sa pangalawang sitwasyon niya, sabi niya, and Joseph's master took him and put him into the prison. Siguro kung tayo, paano mo at mararamdaman mo? Di ba? Bless ka ng Panginoon, tapos all of a sudden mapipintangan ka sa isang kasalanan na hindi mo lamang ginawa.
So it is important for us, again, dapat alamin natin kung malapit ba tayo sa Diyos. Dahil itong tao ito malapit sa Diyos, hindi po siya nagreklamo. I don't know, hindi rin siya nagalit, I guess. Kasi walang record eh. Pero if ever man, mga kapatid, iisa lamang po yung sigurado dyan. Okay? Yung verse 21. Bagaman siya ay falsely accused, tinapon sa kulungan, okay? And he was there in the prison. Ano sabi ng 21? But the Lord was with Joseph. Siguro isa na ito sa pinakamababa. Yung una sabi ko, slavery. Diba? Ano sabi ng Bible? Hindi, kasama niya Diyos. So ngayon, pangalawa, nalapunta siya sa prison. Ano sabi? But the Lord was with Joseph. Actually, hindi lang yan una. Okay? Merong sumunod, in verse 23. The keeper of the prison looked not anything that was under his hand. At sabi dyan, because the Lord was with him. Notice, nung nasa slavery, ilang beses sinabi yun? Minsan lang. Pero nasa pinakababa siya, doble ang sinabi sa kanya na kahit nangyari sa kanya yon, kasama niya ang Diyos. Kung wala akong impact sa inyo yon, kung naranasan nyo na nasa pinakamababa, tapos naranasan nyo na ang presensya ng Diyos, matutuwa ho kayo sa mga talatang ito. Because in our lowest, andaan nyo, pinakamalapit po tayo sa Diyos. Ano gagawin po natin? We need to acknowledge it. Okay? So sabi kasi dyan, no? Again, kung kanina, sa bahay ni Potiphar, nakuha yung favor ni Potiphar, pinagkatiwala sa kanya lahat, tama? Ganun din po ang prinsipyo dito. Gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Lagi. Diba? Sabi ko nga, dahil kahit mananampalataya ka, anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, kilala mo kasi kung sino pinaglilingkuran mo. Diba? Tuloy natin. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand. Again, notice that. So yung kamay ng Panginoon na kay Joseph. Tapos, dahil nasa kamay ni Joseph, yung kamay ng Panginoon, yung favor ng Panginoon sa mga nakapaligid kay Joseph, ano yun? Lumalambot sa kanya. So lahat ng bagay na meron yung mga tao nakapaligid sa kanya, dahil malapit si Joseph, pinagkakatiwala sa kamay ni Joseph. Bakit? Tiwala kasi siya. Ang isang tunay na mananampalataya, kahit ang bibigay mo, kahit na gaano kasimple, ibibigay niya yan. Oras man yan. Hindi lang yung basta nag-aatin. Maaga nag-aatin. Nakikinig mo ba kayo? Magkaiba kasi yung nag-aatin sa maagang nag-aatin. Mas mataas ang alin. Maaga nag-aatin. Kasi yung pagkakakilala mo doon sa iminit mo, sa makakausap mo with ang Diyos, kinikilala mo kung sino siya talaga. Dahil siya yung pinakamahalaga. Amen mo ba? Sa trabaho bawal na bakit? Nakakabawal na sa kalaswatan. Kung sa school bawal mali, kailangan maaga kasi babagsak ka o bababangkit mo. Pero iba yung paglilingkod. Ang paglilingkod ay higit pa sa mga material na bagay ating makukuha sapagkat ang kamay ng Panginoon, ang paggabay ng Panginoon ang sasama mo sa atin. So you see, ayan o, and all prisoners that were in prison and whatsoever they did there, he was the doer of it. In short, ganito, ang ibig sabihin ng statement na yan. Ano bang katagumpayan, ano man ang development inside the prison, si Joseph sigurado ang gumawa niyan. Bakit? Because the Lord was with Joseph. Amen. And the keeper of the prison looked not anything that was under his hand. Kagaya ni Potiphar. Tama? Pinagkatiwala na yung bahay, pinagkatiwala na yung field. Iniwan na lahat sa kanya. Ganun din po dito. Okay? Because the Lord was with him, and that which he did, again, the Lord made him prosper. So, ibig sabihin, saan man siya mapunta, sa bahay man yan, sa kulungan man yan, patuloy siya na. Bakit? Kasama niya ang Panginoon.
So whatever he do, ano sabi doon? It prosper. Amen? And whosoever he is with, sino man na nakakasama niya, nakikita ang Diyos sa buhay niya. Kapatid, ang ganda ng storya ng batang ito. Okay? Siguro tayo na na-appreciate natin yung mga achievements niya. Pero si Joseph, kung i-highlight yung buhay niya, ang pinakamaganda sa kanya, in the lowest of the low ng kanyang buhay, nakikita niya. Sana matuto tayo from him. Madali kasi magtapat pag meron eh. Madali magkatid pag may pamasahe, pag nakakain ka. Pero masusubok ang tunay na pananampalataya ng isang tao sa oras na siya'y walang-wala. At nare-realize niya na kahit wala siya ng mga bagay na to, pero isang bagay ang hindi magpapabagsak ng kanyang pananampalataya. Walang iba't tuloy po natin. So, after po natin sa Pharaoh's house, sa bahay ni Potiphar's house, okay, sa bahay ni Potiphar, the second is sa prison. Pangatlo, dito na tayo sa palace. Okay? Sa palace. Sabi dito, ganito, and Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon, and came into Pharaoh. Saan nakatiling Pharaoh? Saan? Sa palace. Ulitin ko. Paulit-ulit makikita niyo yung trend. Saan man siya magpunta, kasama niya ang Diyos. Ano man ang gawin niya, idinededicate niya sa Diyos. Sino man ang makasama niya, sigurado, yung mga taong ito, nakikita nila ang Diyos. Whatever situation na meron po siya, nakaranas po ba siya ng pastor, ng tinatawag po natin discouragement? Madami. Okay? Una, ano po yung unang naranasan po niya? Binenta po siya. Tama? Bago siya napunta kay Potiphar, binenta muna siya eh. Nino, kaaway niya? Hindi, sarili niyang kapatid. Sige nga, kaya niyo yon? Kaya niyo yon? Eh yung kapitbahay mo nga lang na hindi ka binigyan ng spaghetti, ng birthday ng anak nila, tatampo ka na eh. Iba mo si Joseph. Bakit? Kasi hindi siya nakatingin doon. Nakatingin na siya lagi sa Diyos. Pangalawa, hindi lamang niya naranasan na ibenta po siya, he was falsely accused. Kung makikita niyo po yan, okay, sa verse 39, chapter 39, verse 29. Okay? Tama ba? Verse 19 pala, sorry. And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, after this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. Nagalit nung si Potiphar. Bakit? Mas naniwala sa asawa. Siyempre nga naman. So he was falsely accused. At pangatlo, at ito yung tinitingnan kasi bago nakarating dito, nag-interpret muna siya ng dream. Okay? In-interpret niya yung dream nung dalawang lingkod ni Potiphar, which is the chief baker and the cupbearer or the wine bearer na tinatawag. Okay? So ano nangyari? In-interpret. Nasa kulungan sila. Tapos, yung nasa kulungan siya, kasi pinagkakatiwala lahat eh. Kumbaga, kung titignan po natin ang trabaho ni Joseph during that time, hindi lang siya basta nakakulong. Pwede nating equate o equivalent ang kanyang trabaho as warden. So, tinitignan yung kalalagayan ng bawat preso. Preso din siya eh. So, ngayon nakita yung dalawa, ano nangyari sa inyo? Hindi basta-basta ang damit ninyo. Siguro kayo ni Pharaoh, kumbaga, katiwala. So, in-explain. No, nung kinagabihan, tapos kinaumagahan, balisa yung dalawa. So, sabi, anong nangyari sa inyo? Nanaginip kasi kami. O sabi, sige, sabihin niyo pa naginip niyo. So, to make the long story short, na-interpret. And then, after nun, nangyari yung in-interpret ng dreams. Pero bago pa man mangyari yun, nakiusap si Joseph. Sabi, pwede ba kung sakasakali, sabihin niyo kay Pharaoh yung aking kalalagayan kasi I was falsely accused. Anong nangyari nung pagkatapos na promote yung isa? Yung isa kasi, binitay. Yung isa, nagpatuloy sa gawain. Kasi legend has it na merong ginawang krimen ang hinalaan ni Pharaoh. Yun nga, yung chief baker at yung wine bearer or yung cup bearer na tinatawag. Merong nawala, may nagnakaw. And they found out, sino yung nagnakaw? Sino nakaligtas?
cupbearer. Okay? Ang napatunayan na nagkasala, yung chief baker na tinatawag. Okay? So, ang sinabi ngayon ni Joseph, dun sa cupbearer, pag nakalaya ka na ha, wag mo kong kakalimutan. Adi ito na, sige, ikaw pa. Best friend tayo eh. Lo and behold, lumipas ang maraming taon, hindi siya naalala. Nagreklamo ba si Joseph? Hindi po. Bakit? Because he knows kung sino ang kasama niya. Binenta siya, he falsely accused, inakusahan siya ng maling paratang, kinalimutan po siya. Pero in spite of all of those things, ano nga uli ang sabi ng Bible? Balik tayo. The Lord was with him. The Lord was with Joseph. Pero dahil, alam mo yan, ang pinangawakan niya, may perfect timing ng Panginoon, dumating yung time. So anong ginawa? Nabalitaan kasi nga nanaginip yung hari, si Pharaoh. So bigla ngayon naalala ito ka, pero nga pala, may kasalanan ako kay Joseph. Nga pala. So ngayon sinabi niya sa hari, meron akong kakilala, nag-interpret ng aming dream. Eto na. Okay? Dito na. And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee that thou canst understand a dream to interpret it. It's a kind of gift na ang Diyos ang nagbigay. Okay? And sabi dyan, and Joseph answered Pharaoh, saying, it is not in me, God shall give Pharaoh an answer of peace. Kung ang gift po ninyo ay gift of counseling, tandaan niyo itong verse na ito. God shall give thee an answer of peace. Tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo ng sagot ng kapayapaan. Amen po ba? So in short, hindi siya nagmalaki. Tuloy. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this, a man whom the Spirit of God is? Sabi ng Genesis chapter 41, verse 38 to 41. In short, ganito. I-interpret niya na yung dream ng Pharaoh. Bakit? Plano yun ng Panginoon eh. Ang Diyos ang naglatag po nun. It is a perfect timing na i-bless sa Panginoon. Sino? Itong si Joseph. So anong ginawa ni Joseph during that time? Na-promote siya, na-demote siya, na-promote siya, na-demote siya. Iisang bagay lang ang nanatili sa kanya. Ano yun? Hindi siya lumayo sa Diyos. Hindi siya lumayo sa Diyos. Alam niyo yung barkada? Wala din yan. Wala din yan. Alala ko si Pastor Ben, maraming barkada to. Barkada is life. Si Pastor Ben. Nung wala pa siya sa Panginoon. Yung mga time na napapakinabangan siya, alam mo yan, sa mga bisyo, etc. Kaya putol na ang kamay niya noon, marami pa rin tong barkada. Barkada is life nga eh. Pero yung time na na-stroke siya, as in totally wala ng pakinabang, nasa yung barkada? Sa isang biglaan wala. Any person na kakilala ninyo, karelasyon man yan, hindi nyo pwedeng asahan yan. Sapagkat ang tao nagkakasala, ang tao nagbabago, ang tao nakakalimot. Kaya nga dapat pagkatiwalaan natin ng Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkakamali, at hindi nakakalimot. Dapat po nating tandaan po yan. So dito sa pagkakataong ito, pinagpala na siya ng Diyos. Ayan So nakita ni Pharaoh. Tama? Yung Espiritu ng Panginoon nasa taong ito. Ayan Can we find such one as this man? A man in whom the Spirit of God is. Nakita ni Potiphar. Tama? Nakita ni Potiphar. Tama? Espiritu ng Panginoon. Ganun din po yung warden. And now, si Potiphar, nakita si Pharaoh. So, ang sabi po dyan, thou shalt be over my house, and according unto all thy words shall be all my people be ruled. I have set thee over all the land of Egypt. Ang Diyos ang nag-promote. All of us, gusto natin ang nangyari kay Joseph, tama? Kasi nga, meron progression. Para sa kwento ng from rags to riches. But then, again, sabi ko nga po,
Iaalis po natin yung focus kay Joseph sapagkat kinakailangan natin makita na ang Diyos ang naging dahilan ng lahat ng bagay at sa kabila ng kawalan, nagkaroon ng katagumpayan si Joseph. Diba? It is from what? It is from slave, naging butler po siya ni Potiphar. Tama? From slave to butler, from being a prisoner, naging warden siya. Now, from being interpreter, now naging governor po siya ng buong Egypt. Grabe, no? From slave, naging butler, diba? From prisoner, naging warden, and now interpreter, naging governor. Sino makakagawa niya? Ang Diyos lang. Hindi niya ginawa yan dahil nagsipsip sa kani-kanino. Ang ginawa niya, lumapit lang siya sa Diyos. Ano ngayon ang makikita natin dyan? Tatlong bagay ang makikita natin dyan. What should be seen, ano ang kinakailangan makita in a person's life, sa buhay ng isang tao, by having the presence of God, sa pamamagitan o kapag nandiyan ang presensya ng Diyos. Number one, integrity everywhere He goes. Okay? Kung ikaw ay mananampalataya, dapat kakitaan ka ng integrity. Everywhere we goes. Saan man tayo magpunta, dapat lagi andiyan po yan. Kasi ang integrity, hindi ito tumutukoy sa tao. Sa Diyos po ito. Ibig sabihin, may nakakita man o wala kang pakialam doon. Tama pa rin ang gagawin mo kasi may Diyos na nakakakita. Ano yung sa tao? Loyalty. Okay? Loyalty. Kaya pansin niyo, ano man ang sitwasyon, si Joseph hindi nagalit kay Potiphar. Wala kang mababasang ganun. Tama? Hindi siya nagalit doon sa cupbearer. Walang ganun. Hindi naisip na, governor na ako ngayon. Mas mataas na ako ngayon. Sige, ano ka ngayon? Tama kasi yung puso niya, mga kapatid. Walang pagiganti, walang galit. Bakit? Malapit siya sa Diyos. Malapit siya sa Diyos. Integrity also includes, nakapaloob yun loyalty. Integrity, nakapaloob dyan, trustworthiness. Halos magkakaparehas lang yan actually. Pero sabi ko nga, mas mataas ng konti ang integrity kasi nga, integrity ay kanino? Sa Diyos. Ang integrity, kanino uli? Sa Diyos. So kapag malapit ka sa Diyos, sabi ko nga, ano yung dapat nakikita sa'yo? Integrity. Sino ka kapag wala na nakakakita sa iyo? Kapag hindi na Miyerkules prayer meeting at hindi na worship service pag Sunday. Kasi yung buhay ni Joseph, ang pagsamba, hindi lang, alam mo yun, minsan isang araw. Araw-araw pagsamba sa Kanya. Kaya yung trabaho niya is an act of worship. So again, integrity plays an important part everywhere we go, whatever we do, nagiging tapat ka pa rin sa Diyos. Pangalawa, consistency as an act of worship. What should be seen in a person's life? Consistency as an act of worship. Hindi siya nagbago. Amen? Kung kakikitaan niyo po yung buhay niya, yung pag-angat, pagbagsak, nanatili pa rin siya. Kanino? Sa Diyos. Hindi pa bago-bago. Hindi kung kailan mo lang trip maglilingkod ka. Matino ka ngayon, may kapaliwang ka bukas. Nakakatawa minsan, pero bilang tao, hindi nakakatawa yan. Ngayon, sa harapan naman ng Diyos, nakakabago tayo. Kaya wala tayong gagawin talaga kundi lumapit lang sa Kanya eh. Sa totoo lang. Salamat na lang ang Diyos hindi nagbabago, ano? What if kung ang Diyos pabago-bago? Sabi niya, mukhang trip ko kayong wag bigyan ng hangin ngayong araw na to. Di ba, no?
Ngayon, sa buhay ng mananampalataya, gusto mo pagpapalain ka, pero ang buhay mo pabago-bago. Hindi naman pwede ho yun. We cannot live that way. Bagaman pinag-aaralan po natin ang lahat ng ito, sabi ko nga po, hindi po pagiging sikat ang pagiging mananampalataya. It's very difficult to become a Christian. Kasi nga, lagi mong aawayin yung sarili mo. Lalabanan mo yung makasalanang pagnanasa na meron ka. Kasi anong purpose ito? Para yumaman tayo? No. Para mabuhay po tayo. We need to live by God's grace. At sa pamamagitan ng biyayang ito, dito tayo titingin at susunod kanino? Sa Diyos po lamang. I'm not trying to convince you na maging masaya tayo, everything, no. Sapagkat kung ang buhay, walang Diyos, if our life is without God, therefore, it is not life at all. Tama? Kung ang buhay mo, wala ka sa Diyos, hindi mo matatawag na buhay yan. It is not life at all. Kasi magbibigay sulit tayo sa Panginoon eh. Sa buhay na pinagkatiwala niya sa atin. So dapat, yung ating paglakad, merong consistency. Dugtungan ko ng konti, merong continuity, may pagpapatuloy. Consistency, ibig sabihin, hindi ka pa bago-bago, at continuity, merong pagpapatuloy. Sa paglilingkod, dapat kasama yon. Kaya ho ang church na ito, diretsuhin ko na kayo, nagagalit kapag hindi kayo nagpapatuloy. Kasi kabilang na kayo sa isang church family. Ngayon, kung sa ibang church, pwede pala yung paputol-putol ng gawain, sa kanila yon. Eh tayo, alam mo yon, natatakot tayo sa Diyos. Bakit? Gusto natin na mapalapit sa Diyos. Sapagkat ang mapalayo sa Diyos, hindi po kinakikitaan ng buhay. It is not life at all. Amen? Consistency and continuity. Last but not the least, yan. Humility in spite of everything. Pinakamaganda rin po yan. Kababaan. Ang panahon po natin ngayon is panahon na ang lahat ng tao ay feeling entitled. Okay? Dapat binigay ito ni Lord, dapat ginawa ito ni Lord. Puro ganun. Para bang tila ang buhay, utang na loob sa iyo ng Diyos. Samantalang, nilikha lang tayo para sa katuwaan ng Diyos. And the very reason for us, para ma-fulfill natin yung buhay po natin dito, magbigay po tayo ng katuwaan sa Diyos. Ang kaaway kasi ginagawa, pag di ka na masaya, alis ka na dyan. Ganun yung gagawin ng kaaway. Yung church na yan, KJ. Pero ibabawal yung TikTok, ibabawal yung Facebook. Bakit? Diba? Ganun ang kaaway. Dadayain at dadayain po tayo. Pero kung ang Diyos, tinuturuan po tayo, all we have to do is to humble ourselves at magpaturo tayo sa Diyos. Mahirap kasing turuan yung tao mataas. Ang hirap turuan, ang hirap baliin. Pero kung tayo magpapakababa sa Panginoon, Lord, kung ano yung gusto mo, susunod lang po ako. May mga pagkakataon na hindi mo maintindihan. Sa buhay ni Joseph, siguro may mga pagkakataon, ano nangyayari? Kung kailan ako lumalapit sa Diyos, nangyayari itong ganito. Diba? Samantalang, alam mo yon, wala naman akong ginawa kundi magtapat lang, magtrabaho lang na may kasipagan. Bakit ganito yung nangyayari? Imagine nyo, naging mayabang si Joseph. Pero bakit niya natutunan tanggapin ang lahat ng bagay in spite of everything? Kasi nga, kilala niya ang Diyos. Lumalapit siya sa Diyos at nananatili siyang nasa Diyos. Mga kapatid, again, it's important for us that our life, ang buhay po natin, kinakikitaan po tayo ng ebidensya na meron tayong Diyos. Ang tanong ko ganito, iiwanan ko yun ng tanong, nakikita pa ba ang Diyos sa buhay ninyo? Nakikita pa ba? Or kinakikitaan ba? At least kahit minsan man lang, kinakitaan ba na meron kayong Diyos? Because if not, dapat niyong tanungin ang kaligtasan po ninyo. Sapagkat ang buhay na kay Kristo, hindi maitatago. Kaya pala sabi in Matthew chapter 5, verse 16, let
your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kasi nga, wala pa daw akong nakita, sabi ng Bible, na naglagay ng ilaw tapos tinakpan. Kasi ang purpose ng ilaw, magliwanag. Ngayong nakikristo ka na, may liwanag ka na ng buhay. Amen po ba yun? Ibig sabihin, may liwanag na ng buhay. Dapat magningning yan sa ikalulugot at ikalulwalhati ng ating Diyos. Our life has a purpose, and that is to give the glory to God. Palagay niyo, natuwa ba ang Diyos kay Joseph? Natutuwa kaya ang Diyos sa inyo? Iiwanan ko po ang tanong sa inyo. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat po, Ama, sa mensahe na nagbibigay po sa amin ng paalala ng tamang paglakad ng mga puso. Dalangin ko po, Panginoon, ngayong umagang ito. Kahabagan niyo po nawa kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa aming pong paglakad ay kakitaan po kami ng pagbibigay ng kapurihan at ng kadakilaan sa iyong pangalan. Panginoon, nandito ang inyong mga anak. Nandito po kami lahat. Humihingi ng tawad. Humihingi ng paglilinis. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na sa amin pong pamumuhay, makita po namin ang totoong malapit po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, kung nagiging dahilan ng aming paglayo ay ang katigasan ng aming buhay. Lord, nais po namin saan man kami magpunta, ano man ang aming gawin, sino man ang aming makasama, ay makapagbigay lamang po kami ng kapurihan sa inyo. Ito po yung kahulugan ng buhay. Hindi po para yumaman. Maraming tao nagnanais yumaman, Lord, but sadly, Panginoon, wala po silang contentment. Hindi po sila masaya. Kung maintindihan lang nila na ang tunay na kagalakan ng buhay matatagpuan sa iyo, hindi na po sila magpapakapagod na habulin ang kayamanan sa sanlibutan. Kunigit sa lahat, trabaho kami upang malugod po kayo at mapapurihan po kayo sa amin po. Samahan niyo po ang Iglesia ng San Juan Baptist Church na patuloy, Ama, na ang iyong banal na salita ang patuloy na magbigay sa amin ng paggabay, magbigay sa amin ng panuntunan upang sa aming paglakad ay tunay nga po, Panginoon, na mapapurihan po namin kayo. Salamat po ng marami. Papuri po sa salamat ang binabalik po namin sa iyo. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Salamat po. Palakpakan natin. Amen po. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mensahe na ating pong narinig. Yan po, muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin, Kristiyano lamang. Madamis ang alam na lagda sa tanan. Verse 1, ready?